Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Dalawang pares po na suntukan ang ating tatalakayin ngayon. Ang unification title bout ni Navarrete at Nunez, WBO at IBF Super Featherweight Division. Fight schedule February 28, 2026, nagaganapin sa Desert Diamond Arena, Glendale, United States of America. At kabilang dyan sa labanan na yan, or undercard, itong laban ni Emiliano Vargas kontra Agustin Ezekiel Quintana. Sa mga labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya banigilyamado, saan nagindihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. At marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong desisyon. Bagamat anong sports PH ay naghahayag po ang prediction, nasa inyo pa rin po mga idol ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po rin sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po anong sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin ang ating talakayan. Ang unahin nating tatalakayin, itong laban ni Emiliano Vargas at Agustin Ezekiel Quintana. Si Vargas po ay may impresibo kartada, 16 wins with 13 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 21 anyos, height 5 foot and 9 inches, na may reach na 72 inches, orthodox ang stance, sa count ratio 81.25%. Si Agustin Ezekiel Quintana naman po, may impresibo kartada, 22 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 2 talo, at isang tabla sa kanyang 2 talo, isang beses nakatikim na knockout, may edad 29 anyos, height 5 foot and 8.5 inches, orthodox ang stance, sa count ratio 59.09%. So, sa skills pareho silang boxer puncher. Ngayon mga idol, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Hindi natin ito pahabain kasi mas mahaba yung talakayan natin dito sa Emmanuel Navarrete at Nunez. Sa ranking ng BoxRec, dito sa Super Lightweight Division, rank 42 si Emiliano Vargas. Sa Lightweight Division. Out of 2,695, rank 42 si Vargas, rank 74 si Agustin Ezekiel Quintana. So malayo pong agwat sa rankings. Physical na appearance, unahin natin sa edad, 21 anyos lang si Emiliano Vargas. So ibig sabihin wala pa sa kanyang peak prime. Si Agustin Ezekiel Quintana, matagal nang nasa kanyang prime sa edad ng 29 anyos. Height, mas matangkad po ng half inch itong si Vargas. Sa reach, lamang si Vargas ng 3 inches. Sa power, lamang ulit si Vargas, 81.25% ang kanyang knockout ratio. Samantalang si Agustin Ezekiel Quintana, may knockout ratio na 59.09%. So, power puncher ito mga idol si Quintana. Knockout artist naman si Emiliano Vargas. So, dyan mga idol, sa skills parang boxer puncher. So, dito mga idol, mula sa rankings, height, reach, power lamang po si Emiliano Vargas. Ngunit pagdating po sa edad, which is wala pa sa peak prime talaga si Emiliano Vargas sa edad na 21 anyos. Matagal lang nasa prime itong kanyang katunggali. Bakit ko sinabi yan? Kasi disadvantage yan para kay Vargas. Pero hindi ibig sabihin mga idol na lugi ka sa edad ay talo ka na kaagad dahil marami namang nag-world champion sa edad na 19 anyos pa nga. Ito 21 anyos na. Pero yun nga, pag natalo, pwede sabihin, ay wala pa kasi sa kanyang peak prime talaga, 21 anyos lang. No, ganon. So, automatic yan na disadvantage kung wala pa sa kanyang peak prime. Yun lang po ang kanyang disadvantage. Wala pa sa kanyang peak prime. So dito mga idol, 55-45 in favor of Emiliano Vargas. Prediction ng Dog Sports PH, Emiliano Vargas by technical knockout 1-6. Kung sakasakaling kakayanin ni Agustin Ezekiel Quintana ang suntok ni Vargas, mga idol, pabor pa rin ako kay Vargas na mananalo sa pamamagitan po ng desisyon. Unanimous decision, majority decision, split decision, pabor pa rin ako. Oo. Pabor pa rin ako. Pwede siyang maging dominante gamit ang power. Iba talaga yung may lakas ka. Pwede kang igalang eh. Ganun pa man, dahil 55-45 lang ito sa ating ginagawang comparison, bagamat pabor ako na mananalo si Emiliano Vargas by knockout, at kahit sa puntusan, pabor pa rin ako kay Emiliano Vargas.
Sa panig naman itong si Agustin Ezekiel Quintana. Gamit ang experience, skills, at siyempre power puncher ito, delikado din na magulantang, masorpresa itong si Emiliano Vargas. Delikado ding ma-knockout yan mga idol. Oo, knockout din. Siguro halos 1-7 din mga idol, or 1-6, ganon. At sa puntusan may laban din. Gamit ang kanyang skills, gamit ang kanyang experience, siyempre kahit paano yung power, pwedeng maging dominante ito sa laban, itong si Agustin Ezekiel Quintana. Na kung saan sabihin ng mga hurado o ng marami na na-upset si Emiliano Vargas sa laban. Oo, pero hindi talaga totally upset mga idol, dahil may laban po talaga sa maraming aspeto itong Argentinian na si Agustin Ezekiel Quintana. May laban po talaga. Kaya sa comparison ng Dong Sports PH, kakaiba talaga tong Dong Sports PH kasi may sariling opinion, sariling pananaw. Oo, so yun po mga idol. May chance rin po ito na maka-upset. Tawagin na natin upset dito kay Emiliano Vargas, or else makapagbibigay talaga ito ng magandang laban or eksperyensya kay Emiliano Vargas mga idol, itong si Agustin Ezekiel Quintana. So ngayon dadako na tayo sa pinaka main topic natin, unification title bout sa WBO at IBF dito sa Super Featherweight Division sa katauhan ni Emmanuel Navarrete at Eduardo Nunez. Alamin muna natin ang mga background dito sa pagkabilang panig at unahin natin ang sa panig nitong si Eduardo Nunez. Bilang sa professional boxer, si Nunez po ay may impresibong kartada, 29 wins with 27 wins coming by web knockout. May isang talo, ngunit wala pa natalang tabla. Sa kanya naging isang talo sa puntusan lang ito natatalo. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 6 inches na may reach na 68 inches. Orthodox ang stance, ang count ratio 93.1%. Kasulukayang hawak ni Eduardo Nunez ang IBF World Super Featherweight title. Last fight, September 6, 2025. First defense niya sa kanyang titulo kontra Christopher Billis, panalo by unanimous decision si Eduardo Nunez. Nag-world champion itong si Nunez noong 2025 matapos siyang talunin si Rasanori Rikishi, Japanese fighter yun. Nakataya kasi doon ang vacant IBF. 2025 first defense kontra Christopher Diaz. Yan po ang mga matitindi na kalaban ni Eduardo Nunez mga idol. Oo, kalimitang laban niya, 10 rounds, 8 rounds, ganyan. Pero sa 12 rounds at world title bout, doon siya nakalusot na itong si Eduardo Nunez mga idol. Skills, boxer, puncher, pressure, defensive, brawler, counter puncher style. Malimit sa pressure puncher style itong si Eduardo Nunez. Oo, malimit yan. Makamay, masipag sumuntok ito, taglay ang power, timing at accuracy. At syempre, hand speed at liksi na galawan mayroon dito kay Nunez po mga idols. Durability, may tibay, sa depensa average. So sa panig naman itong si Emmanuel Navarrete. Bilang sa professional boxer, may impresibong kartada ito, 39 wins with 32 wins coming by web knockout, may 2 talo at 1 tabla. Sa kanyang 2 talo sa puntusan lang ito natatalo, may dada 31 anyos, height 5 foot and 7 inches na may reach to 72 inches. Orthodox din ang stance, sa count ratio 82.05%. Kasulukang hawak ni Navarrete ang WBO World Super Featherweight title. Last fight May 10, 2025, Charlie Suarez, na kung saan nawi sa no contest. Ang unang hatol po ng mga hurado, panalo si Navarrete by decision. Pero marami po ang umangal. At hindi ko naman masisisi ni Navarrete na manalo siya doon. Kasi ang nagkamali ay ang referee. Mali ang hatol. Headbutt daw. Pero hindi headbutt. Suntok ni Suarez ang tumama. Dapat nga technical knockout si Navarrete doon. Kasi nga si Navarrete ay nagbago ang galaw matapos ng masugatan. Nawala sa focus si Navarrete mga idol. At nanghina po talaga si Navarrete doon sa suntok ni Suarez. Kaya nga iniwasan ni Navarrete eh. May unfinished business pa si Navarrete at Suarez. Pero ang nilabanan niya ni Navarrete ay itong si Eduardo Nunez. Oo. So, expose si Navarrete na pagka napilasan pa, pingasan pala ng mukha yan, ay nawawala sa focus. Yun ang isa sa problema ni Navarrete ngayon. Oo. Expose siya. Natikio na sana yan. Kaya mga idol, una, panalo si Navarrete by decision.
binago ng mga hurado by no contest. At nilaban nila ni Suarez siguro yan na dapat panalo siya. Kaso lang bigatin po may hawak kay Navarrete. Siyempre si Uncle Bob ba naman. Oh, siyempre. So, dapat nga rematch ito kay Suarez pa. Kaso lang, sa sitwasyon na yan, parang nag-move on muna si Navarrete mga idol. Napasubo siya sa Pilipino eh. Magaling kasi yung si Charlie Suarez nating kababayan eh. Abugbog aber na si Navarrete do. So, sa experience ni Navarrete, nag-world champion sa super bantamweight, featherweight, super featherweight. So, 3 division world champion po to. At sinubukan ni Navarrete ang lightweight, hindi na siya umubra kay Berencik mga idol. Talo siya sa puntusan. Marami na nakasagupa si Navarrete ng mga matitindi. Kasama si Suarez doon, Robson Pusikaw, Dennis Berencik, at marami pang iba. Excuse me po. Sa skills ni Navarrete, boxer puncher. Minsan sinasabi kong all-around boxer, pero sa laban niya kay Suarez, naging boxer puncher. Pressure, defensive, brawler, counter-puncher style. Mayroon si Navarrete. Timing, power, accuracy. Depensa, lagpas average. Durability, marunong ma-knockdown. Knockout na sana yan. TKO na sana yan ni Suarez. Kaso lang, yun nga, nagkamali ng tawag yung referee mga idol. So, ang kasalukuyan na lang natin na kung saan masasabi natin na may tibay po itong si Navarrete. Marunong lang ito ma-knockdown, marabilis makarecover. So, hindi na na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin sa ranking. Sa ranking ng BoxRec, dito po sa Super Featherweight Division, rank 2 si Emmanuel Navarrete out of 2070. Rank 4 si Eduardo Nunez, so lamang sa ranking si Navarrete sa BoxRec. Ngayon, dadako naman tayo sa boxing scene. So, parehong world champion, unification title bout po yan sa WBO at IBF. Physical appearance, unahin natin sa edad. 31 anyos si Navarrete, 28 anyos si Nunez. So, pareho na sa prime. Height, mas matangkad ng 1 inch itong si Navarrete. Sa reach, 4 inches lamang si Navarrete, pero bumawi si Eduardo Nunez sa knockout ratio. Bakit? Umaabot po sa 93.1% ang kanyang knockout ratio. Pero hindi ibig sabihin na walang laban na lakas itong si Navarrete dahil umaabot po sa 82.05% naman ang kanyang knockout ratio. So, comparison ito lamang sa power si Eduardo Nunez, pero may laban po si Navarrete. Oo. Labanan ito ng knockout artist. Ngayon, dadako naman tayo sa activity pero aktibo sa eksperyensya, 60-40 in favor of Navarrete. Oo. Second title defense pa lang ni Eduardo Nunez ang kanyang laban kay Navarrete mga idol. Which is unification title bout nga yan. Manguha ng titulo sa iba, magdepensa rin siya. At the same time, didepensahan din niya ang kanyang titulo. Which is yun yung tinatawag na unification title bout. Lamang po sa karanasan sa uri ng nakalaban si Emmanuel Navarrete. Skills, parang boxer puncher. Kay Navarrete, height, reach, siyempre power, experience. Dito naman kay Nunez, power, hand speed, liksi na mga galawan. So dito mga idols, masasabi ko na halos 50-50 lang to. Oo, halos 50-50. Pero i-detalye ko sa inyo dahil halos nga, ibig sabihin hindi pure na 50-50. So yan mga idol, 53-47. Ganon. 53-47. So, ganon ka-close itong dalawang maglalaban ngayon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating prediction dahil halos 50-50 nga, sabi ko nga. In favor of Navarrete, 50, yun nga, 53-47 yun. So, halos 50-50 lang. So, prediction na tayo sa laban. Prediction ko po dyan, Navarrete by technical knockout, 1-10. Kung sakasali hindi magawa ni Navarrete na i-knockout ito dahil may kakunatan or may tibay, pabor pa rin ako kay Navarrete gamit po yung eksperyensya, husay sa adjustment itong si Navarrete, power, height and disadvantage. Inuulit ko, pwede si Navarrete maging dominante. Pero malaki ang chance sa knockoutan ito dahil labanan ng knockout artist at isa pa, labanan ito ng mga warrior dahil parehong Meksikano.
So, pumabor ako kay Navarrete, nakautan o puntusan. So, sa panig naman itong si Eduardo Nunez, gamit ang hand speed at power po mga idol, kaunting pagkakamali na Navarrete, may kalalagyan si Navarrete dyan. Pwedeng manakaut si Navarrete sa 1-9. 1-9. Pwedeng delikadong manakaut si Navarrete dyan. At syempre, gamit ulit ang hand speed at power nitong si Nunez, pwede siya maging dominante sa laban. So, hindi katakatakang mananalo po itong si Eduardo Nunez. Knockoutan din po at sa puntusan. Sabi ko nga sa inyo, halos 50-50 lang ito. Kung pipiliin nyo ang hand speed with power nitong si Eduardo Nunez, siyempre, mga idol, tandaan natin na ibang usapan ang may hand speed. Ibang usapan yung may power. Oo. Kaya may laban po talaga. Pwedeng hindi ubra ang height and disadvantage nitong si Navarrete dyan sa laban na yan. Dahil kung tutusin, 1 inch lang ang diferensya sa height. Sa reach lang, medyo malayo, 4 inches. Pero yun ngang hand speed ang problema dyan ngayon. Kung paano yan, maresolba ni Navarrete, paano niya ma-neutralize, paano niya mapipigilan yan, yung hand speed yan, paano niya ma-alkontra yan. Kaya napakagandang laban ito mga idol. Hindi na katakatakang mananalo din itong si Eduardo Nunez. Dahil yung kanyang hand speed at power mga idol. Konting pagkakamali ni Navarrete, may kalalagyan siya dyan. Tandaan ninyo, 93.1% ang naka-outration ni Nunez. Si Navarrete naman, 82.05%. So talaga naman, labanan ito ng naka-outrage talaga. Konting pagkakamali ng magkabilang panig. Ang problema lang kay Navarrete, expose, pagka mapingasan yan, masulidan, at masugatan sa kung saan sa mukha, ay nagbabago ang galaw. Iniinda, yun ang problema doon. Pero, pwede rin na itong si Navarrete ay natauhan na nung pagkatalo nung nangyari sa kanya doon kay Suarez. Pwedeng mas lalong mag-iingat ito, pwedeng magbago lalo ang galawan nito, or pwedeng lalong gumagaling ang galawan nitong si Navarrete. At pwede rin na pag tinamaan si Navarrete ng solido, iindahin na niya. Pwede rin ganon. Kaya palaisipan ito at isang magandang laban ito mga idols. Bagamat pabor ako kay Navarrete, pero delikado po talaga si Navarrete dyan. Delikado si Navarrete. Expose kasi na nagbabago pagka tinamaan ng solido. Lalo na pag nasugatan. Kaya kaabang-abang na laban ito. Dahil pagka nanalo itong si Nunez, sa tingin ko kayang-kaya ni Charlie Suarez yan. Dahil halos magkasing tangkad sila. Kayang-kayang durugin yan ni Suarez sa totoo lang. Navarrete nga, kayang dinurog din ni Suarez eh. Durog si Navarrete doon sa isang suntok ni Suarez eh. Kaya, sana, naghanda si Suarez. Kasi kung sinong mananalo dito, itong si Suarez, inaabangan ko rin to si Idol Suarez eh. Magaling kasi. Isang talentadong boxer talaga itong si Idol Suarez mga idols. Kaya kabang-abang na laban ito kung sino mananalo. Dahil may laban po talaga itong kalaban ni Navarrete ngayon. Delikado si Navarrete din dyan, 93% na kauntresyo. Pag nagkamali si Navarrete at mapuruhan dyan, may kalalagyan, pwedeng bumagsak. At baka hindi makarecover dahil may pagka-agresibo. Warrior nga rin po kay Mexicano naman itong si Eduardo Nunez. Kabang-abang, malaki ang posibilidad na talagang ang laban na ito mauwi sa knockoutan po mga idol. Sa makauna na lang, either makauna si Navarrete or maunahan si Navarrete dahil hand speed nito si Kaso lang yung height and disadvantage nga ni Navarrete, kung gagamitin ni Navarrete yan, lalo na't may galaw din talaga itong si Navarrete, talaga naman. Kaya abangan natin mga idol kung ano ang posibleng mangyayari. Bukas na po ito. Hanggang dito na lamang ito. Bondong Sports PH. God bless po sa ating lahat.